Matapobre, this is your boy Matapobre again, and welcome po sa another episode ng ating Pobre Review featuring Suzuki GSX-R 150. So, tara! Let's go! So, ngayon, titignan natin yung basic specs and appearance ng isang Suzuki GSX-R 150. Sinasabi nila ito daw yung R15 killer or makakatalo kay R15. Ano bang meron to? Siyempre, umpisa muna natin sa kanyang lights. Headlight is LED na. Ito, LED na yung kanyang headlight. And then yung kanyang fog light dito, which is cute lang, is LED na rin. Then yung kanyang signal lights. So, ayun, I think pinalitan na rin to ng LED kung may-ari. So, shoutout nga pala sa may-ari sa Napera. Kasi maraming salamat. Pero sa likod, yung traditional na bulb type pa. Then yung kanyang stoplight is bulb type red. So, nipid nga lang siya ni Suzuki sa kanyang stoplight kasi nga bulb type pa to. And then, yung kanyang looks, yung kanyang speedometer nga pala is fully digital display na. So, ayun, kung makikita nyo, ayun. So, kung titingnan nyo, sobrang saya, sobrang marami kang makikita dito. Yung time, gear, mileage, fuel indicator, makikita mo na dyan lahat. And siya yung balance lang na advanced technology at elegant technology. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. And then yung isa ko pang nagustuhan sa kanya is yung kanyang dito. So, ayun, kung titingnan nyo, parang robotics or pwedeng ma-adjust something dito. Pwede mong mapaganon, pwede mo ring gawin ganito ng konti. So, ito yung nagustuhan ko sa kanya. So, hindi siya yung tulad ng ibang sports bike na plain lang dito, na straight lang talaga. So, ito, para may design siya dito, and then yun yung nagustuhan ko. And then, syempre, kung napapansin nyo, kilis na din po siya. So, yun. Ito na nga yung susi niya. Shoutout sa GoPro, baka naman. So, yun. Yung kanyang side mirrors is stock pa to, pero nilagyan na ng konting side mirror dito, accessories for extension sa daan kapag medyo gusto mong mas wide yung makikita mo sa daan. Yung kanyang tangke, sabi niya 12 liters daw yung fuel capacity nito, pero i-comment nyo na lang dyan sa baba kung ilang liters ba talaga yung fuel capacity ng GSX-R 150. Sa kanyang engine, wala akong masasabi. Sobrang powerful ng engine. One of the best 150cc sports bike, kaya nga tinawag itong R15 killer. Kasi nga, sobrang lakas nito. Guys, di kayo magsisisi. Konti na lang talaga, kaya na niyang makipagsabayan sa mas matataas na cc tulad ng R3 or maybe yung Gixxer 250 SF. So, malamang kaya niya sumabay nito. So, sobrang ganda na bike. And then, mapapansin nyo, tulad ng mga bagong bikes ngayon is wala na siyang kickstart. So, don't worry naman, meron naman kayo ditong voltmeter na may kita nyo naman yung power nyo. So, pag medyo alanganin na, may kita nyo naman kung dapat nyo na i-charge yung battery. So, yun, fuel injected. Sa mga hindi nakakaalam, dito pala sa buttons, yung mga traditional na makikita lang natin, high beam, signal lights, busina dito, starter, switch ng ilaw, kill switch. So, although makikita natin to sa ibang mga motor, still mas gusto ko pa rin to kasi yung pagkaka-place sa kanya is sobrang stylish, ika nga. Masyadong elegante yung pagkaka-position sa kanya. Kung meron ma kayong GSX-R 150 dyan, alam niyo na yung miniming ko. So, hindi siya mukhang 160 plus lang. So, sa akin, hindi siya tinipid talaga ni Suzuki. So, dyan kilala sa Suzuki. Hindi niya tinitipid yung mga bikes niya pagdating sa specs. And then, sa safety, yung kanyang materials na ginamit dito, okay lang din naman para sa akin. Ito pala is plastic. So, yun yung kanyang fairings. Yung isa ko lang na hindi nagustuhan sa kanya, sa materials niya is ito. Nakakausira to kapag halimbawa medyo sumemplang kayo, which is hindi natin may iwasan yun.
Pero yung isa ko pang nagustuhan sa kanya is yung kanyang tambucho. So ayun, stylish. So kahit stock pipe siya, binibigay niya sa iyo yung persa na may offer niya sa iyo to the limit. So yun lang din yun. Sa looks niya dito naman sa harap, nagustuhan ko rin yung kanyang bilugon dito. Kung nakita niyo si Raider FI 150, parang ganoon yung kanyang headlight pero may armor lang dito pataas, so parang ganoon. So yung design kasi ni Suzuki is parang mga robotics na, so futuristic na din. And meron din siya palagi ng fast light. At yun nga lang, hindi po siya ABS. Para sa akin okay lang din naman kasi yung sa ibang specs hindi naman siya tinipid ni Suzuki. Although hindi siya ABS, is okay lang din naman kasi safe pa rin naman yan. Nakadepende pa rin yun sa rider. So dapat yung rider dapat yung ABS dito. So yung kamay nyo dapat ABS. So and then meron siyang box dito. Ayun. Wow. So isang pack ng pwede na dito. So yun, coin pwede dito, pwede nyong isiksik yung lisensya na dito. Hindi naman maano eh. So yun, dito nga yung tools. Yung lisensya pwede rin dito. So nga lang medyo hassle kapag may checkpoint. Yun lang din naman. Syempre sports bike to, hindi naman to maxi scoot na dapat may malaking box. So sports bike to, expected na natin yan na maliit yung box nya. And then sa design nya dito is nagustuhan ko to dito. Kasi nga yung iba tulad ng Sniper, kay Sniper 150 R15, although meron siyang mudguard dito, still kapag medyo dumadaan tayo sa medyo matubig na lugar, yung putik umaabot pa rin dito sa likod natin. So nagustuhan ko to yung effort ni Suzuki dito kasi nga ito yung isa sa mga importante na hindi na pagtutuunan ng mga ibang motorcycle companies yung dito. Kasi nga iba sports bike nga, dumi naman yung likod mo, so yun lang din naman yun. And then dito na-appreciate ko yung effort ni Suzuki dito. So dito pa lang sulit na. And then overall sa design, kung titignan natin sa malayo, tara. So ayun, kung titignan natin sa malayo, so ayun yung edges nya. So yun. Papunta rito. Sobrang smooth. So kung makikita nyo, sports bike talaga yung dating. Palitan nyo lang na medyo mas malaki yung gulong dito. Talagang mas aastig yung sports bike nyo. And then yun talaga. Kaya sa forma, kung papipiliin ako, mas gusto ko to kaysa sa R15. So ang gusto ko pa sa kanya is dito. Hindi masyadong mataba yung dito niya sa baba. So yun, yan. Eto, hindi siya masyadong mataba. So medyo patulis siya. Ngayon kung makikita natin, medyo patulis siya. So yun yung nagustuhan ko sa kanya kasi kapag medyo pataba yan, kapag dumadaan tayo sa medyo mabatong lugar, medyo nasasagi yung mudguard natin dyan. So baka sabihin nyo na hindi naman dyan gawa yan. Sports bike yan, dapat pang highway lang. So huwag na nating itanggi na yung daan natin dito sa Pilipinas is hindi katulad ng mga kalsada doon sa ibang bansa. So syempre meron tayo dito mga rough roads, hindi natin may iwasan yan. So dapat bigyan rin natin ng pansin yung mga ganyang bagay, ganyang kalit na bagay, kasi kapag may tumamang bato dyan, may posibilidad na masira yung fairings nyo, yung cover nyo. Alalahanin nyo, sports bike to, kapag merong maliit lang yan nasira sa cover, malaki yung posibilidad na mas lumaki yan. So yun yung iisipin natin. And then overall, sulit na sulit. Kung sino yung mga gustong bumili ng GSX R 150 dyan, wag na kayong magdalawang isip. Hindi masasayang yung pera nyo dito. Yun lang din naman yun. At sa mga hindi pala nakakaalam, liquid cooled na po ito. So ibig sabihin, sulit na sulit pang long ride to. So yun, liquid cooled na. And then yung nagustuhan ko pa sa kanya is meron siyang mudguard dito. So stock na mudguard. So eto, ayun. So hindi didiretso yung mud dun sa loob kasi nga meron siyang harang dito.
So yun yung wala sa mga counterpart bikes nito. Sa mga ka-rivals nito, yung mudguard dun sa baba. So dun pa lang okay na yun para sa akin. And then yung nagustuhan ko talaga yung quality ng fairings ni Suzuki. So ayun, hindi siya masyadong manipis. And then hindi rin siya masyadong nakaka-disturb na makapal. So hindi rin mabilis mag-fade. So yun yung trademark talaga ni Suzuki. And then yung gusto ko rin yung stock na side mirrors niya. Kasi nga yung iba, yung mga counterpart niya is dito pa sa manibela yung side mirrors. Ganun pang bracket dito. Eto dito na. So para na tong modified sa mga counterparts niya. So eto stock na to. Ganito. Stock na to. So pwede niyo ring adjust ganyan. So sulit na to. Hindi niya kailangan magpa-modified pa ng side mirrors. So yun. Yung engine nga pala ni Suzuki GSX-R 150 is a 150cc engine, liquid cooled, fuel injected, 4-valve and 4-stroke engine. So alam ko yung marami sa inyo hindi naiintindihan yung mga ganon. Pero yung ibig sabihin lang nun is magandang klase ng motor siya. Magandang klase yung engine niya. So lahat kasi ng motor, halos lahat, ganito na rin yung specs ng engine. Nagkakatalo lang kapag sa overall na sa handling. Yung handling niya, hindi siya masyadong nakakapagod. And then yung kanyang seat height, very Pinoy friendly. 5'7" yung height ko. Yun. Di naman ako tiptoe. So yun. Makikita nyo. Ganito yung kanyang riding position. Ayan. Ganito yung kanyang riding position. And then ito rin yung very aggressive siya. So yun lang din. Kapag nakaganito ka, sobrang haba kung makikita mo. Kapag nakaganito ka rin naman, sobrang komportable, hindi siya ganun, hindi siya nakakapagod dito. So lalo na sa mga traffic, medyo mas madali siyang isingit, tsaka medyo mas magaan siya kaya sa mga counterpart niya. Yung brakes, disc brake dito sa harap, disc brake rin dito sa likod. Safe na safe pa rin naman. Sa safety, si Suzuki kilala doon. And then sa speed, si Suzuki naghahari doon. And then sa price, sulit na sulit, hindi siya tinipid ni Suzuki. Yung mga plastic fairings niya, hindi siya ganon galutong, hindi rin siya ganon kanipis. So sulit na sulit tong GSX-R ni Suzuki. So Suzuki, baka naman. So yun lang din naman. Sana nagustuhan nyo yung review ko na to. Maraming salamat kasi umabot kayo dito sa dulo ng video na to. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please like, comment, and subscribe Motopobre YouTube. And then please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko tulad nito. And then bago natatapusin yung video na to, gusto kong magpasalamat sa aking sponsor, Saimat Decals. Maraming salamat. And then maraming salamat sa nagperang ng motor. Kay Mase, maraming salamat. And then maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa aking editor, Kit Unar and Marvin Jorge. Maraming salamat din sa lahat. Maraming salamat sa aking camera woman, si Muning. Maraming salamat din sa lahat-lahat. GoPro baka naman. So yun lang din, this is Motopobre. Woo!